Actually, sa kanya ko nag-aalam yung story. Within time of of course, bilang bago ko producer, pangarap ko siyempre sa Kuya Santos. Ilang beses po kami nag-beach. Sabi ko sa kanya, tigilan na naman dito. Ano yung gusto mo gawin? Sabihin mo sa akin. And then, marami po siyang binigay na parang pen. Ano ba? And then, gusto ko na-experience. Kasi, just to be honest, hindi na po sa Sagano. Siguro naman, ang pangalan ko sa Santos is very leader and pinag-bigay ako sa mga. So, nagkaroon ko na yung pagkakataon ko, napaupo namin sa Israel dahil team, maarawan ng pagkakataon ng story. Nakakala ko talaga ang pinag na sinabi namin yung we never expected that we were able to do something like that. And then, so talagang wala ko kami invited dahil sa amin ko ang nagbigay ng story sa amin. Jimmy, if I may add, para alam nila, kasi po, yung uninvited, ito po yung dream story mo talaga. Marami po, titignan po yung mga interviews ko ng araw, may mga interviews po ako na sinabi, feel mo mag-direct ka, ano yung gusto mong gawin. Matagal na po sinasabi ko na gusto mong gumawa ng isang pelikula na nangyari lamang ng 24 hours. Na mag-umpisa siya maganda, pagkatapos siya mag-laminated na siya. Yun ang gusto ko. Hindi ko alam yung gitna. Paano mangyayari yun? Hindi. Paano mangyayari? Sila direct at si direct. Hindi ko naman sinabi yun. Hindi. 48 hours. Basta sila direct ang naglagay ng istorya sa gitna hanggang nabuo yung uninvited. Pinuho nila yung story para dun sa dream ko na nag-umpisa siya ng maganda. Hindi yan your dream mouth. Yun na rin. Pinag-edit ka, pinag-edit version. Thank you. Thank you so much. Talking about that certain scene, that teaser that we saw a while ago. Ladies first? I guess I could start with the similarities. Medyo mahirap kasi sobrang polar opposites kami ni Nicole. So I think si Nicole is yung parang sobrang extreme siya na parang mayaman. Tapos, alam mo yung lahat ng vices ginagawa niya. And then in a way parang may hatred siya towards her dad. And kung ano man yung nangyayari sa mundo niya, ako naman, shit lang naman ako. I'm okay with everything. Also, my relationship with my dad is not exactly the same. Pero ang similarity namin siguro ni Nicole, I would say, is parehas kaming palaban. And that scene actually was really funny. Kasi every time after ng eksena, naalala ko meron mga ate si Kuya Akin na kasi paglabas ko ng pintuan after the scene, tawa ko ng tawa. I don't know if it's gonna be in this scene or in the film, pero iba yung pakiramdam na maka-eksena ko si Kuya Akin. Medyo, hindi naman siya awkward. Parang I think mas natuwa ako na naniwag namin yung eksena namin. Pero I would say medyo inuwaniwa siya siya, pero medyo trigger siya. I guess nakakatawa lang kasi mawin ko yung akin, even in a short while, sobrang kaya with yung personality na nag-ibig. Thank you. Thank you. Yeah, that's very true. Kasi at this point in time of my career, ang hirap na lumana ng isang role ng babae sa edad ko at yung role that will challenge me. Kasi sa more than 62 years in the industry, parang ang pinagtan ko ang dami ko na rin nagawang iba't ibang klaseng character. E yung iba pa ulit-ulit na. So, kung status ko yun, parang sabi ko, I will just
sabihin nila na meron na akong ginawang pelikula. Kung meron na akong gagawang pelikula, I will make sure at this point in time of my career, at my age, I will make sure that I will do a movie that I think can still challenge me. And ito ang invited na siguro ko, palagay mo kahit paano na challenge mo. Kaya nandito yung movie namin na invited. I don't think about bringing the next actress last 2 years and when we were meeting about this movie, ang gusto ko na makagawa kami ng isang magandang movie na kaya namin ipagmalaya. Yun ang nasa isip namin. It was really an experience para sa akin. I was just having myself. Mas masaya siya doon. Masaya na rin sa hindi, sabihin ko lang. I mean, nagkaso kami interest kasi sinabi masama ang sabihin ko. Pinag-usapan namin kung ano mga masama, typical, mga masama. Maganda yung kahit yung masama, masabi yung masama ang minamahal ka. Okay, masabi yung masama kaya yung minamahal ka. Yan po minamahal ka. But really, may masaya na tayo kasi sa mga very good pictures and then in all honesty, again also I have to say this, I've worked with you twice. Pagbibigyan ko yung mga people. Sila niyo ako sa yung first time siya sa walang tawa, no? Wala tawa. Kasi nakita kami sa set. Shoot kami. Magbigyan ka agad yung set namin. Pero nag-enjoy kami. Masaya. Masaya ko rin kami. Kaya ako masaya kung yung video na dahil sa loob ko ako. So that's kaya excited ko naman hindi na po ako. Meron lang po ako sasabihin. So, kaya po, nagulo na kaya ako kasama siya ng kaya ko si Ketsa kung sa'yo. Nagulo talaga ako si Ketsa kasama kayo. Hindi pwede hindi ko tapos hindi ang res sinabi na dyan din. Alkay ka lang si doon ang nasa na ako mga kasama ko. Maraming salamat po. Thank you for the question. Gusto ko rin. Ketsa na lang. Ang sakit na mga intense scenes mo yung nakakita sa kanyang araw. Hindi yung mga burnout mo yung Hindi naman. Thank you, Francis. Hindi naman, Francis, nagkataon lang na naisali ko with uninvited
kasi the story of this movie, yung mga meetings, wala sa mga design ko sa MMFF. Ang usapan na lang namin talaga is to really make a good film, a good movie that we really can be proud of. Pero, biglang sinuwerte naman at nakipasok sa MMFF at natanggap. So, not-necessarily may plan naman ako yearly. Nagkataon lang ako kasunod. When I met with Tokyo, and then this year, meron ako yung movie na nakasali yung uninvited. So, siguro, ano lang, baka, I was meant to be.